Magandang araw mga ka-Express Info. Ito na ang pangalawang video natin sa recovery update ni Kai Sotto na kung saan this time pinakita ni Kai na kaya na niya mag-leg press gamit ang isang 45-degree leg press machine. Ang 45-degree leg press can be a beneficial exercise in ACL rehabilitation, helping to rebuild strength, particularly in the quadriceps and hamstrings, while minimizing ACL loading, especially when performed at higher knee flexion angles. Ito ang early stages sa isang mahabang rehabilitation process ni Kai na kung saan kailangan niyang palakasing muli ang kanyang tuhod. Pero hindi lang ang kanyang tuhod ang mag-benefit nito, kundi pati na rin ang kanyang quadriceps at hamstrings na kung saan malaking tulong sa pagkaroon ng malakas na lower body strength. At para sa mga concerns sa safety ni Kai, dahil bago pa ang kanyang surgery at nakapag-leg press na kaagad at baka daw minamadali. Well, no problem dahil merong expert na kasama si Kai and the person of Melantine, ang kanyang personal strength and conditioning coach. At kung titingnan natin ang weight na inilagay sa leg press machine ay napakaliit lang naman, making sure na small increments lamang ang inilagay hanggang makuha ni Kai ang optimum strength sa kanyang tuhod with right weight. So in other words, patience is the name of the game at dahil dito, kahit na nakikita natin na mabilis ang takbo ng rehabilitasyon ni Kai, yet it is expected na tatagal pa talaga bago siya makakabalik. Although pwede talaga makakabalik siya bago ang NBA Summer League, depende sa bilis ng kanyang reaksyon sa kanyang tuhod. Bawat athlete kasi ay kakaiba ang timeline sa rehabilitation period at dahil bata pa si Kai ay baka makukuha niya sa 6 na buwan at tuluyan na siyang makabangon sa bangungot ng injury. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Si Kai Sotto ay isa sa mga pinaka-inaabangan at hinahangaang basketball player ng Pilipinas. Pero tulad ng ibang atleta, hindi rin siya nakaligtas sa mga pagsubok. Kabilang na ang kanyang injury na nagdulot sa kanyang pansamantalang pagkawala sa paglalaro. Sa kanyang pangalawang recovery update, ipinakita ni Kai na kaya niyang gumamit ng 45-degree leg press machine, isang senyales sa kanyang patuloy na pagbangon mula sa kanyang injury. Ang 45-degree leg press ay isang epektibong ehersisyo para sa mga atleta na dumadaan sa ACL rehabilitation. Ang ganitong uri ng leg press ay nakakatulong sa pagpapalakas ng quadriceps at hamstrings, dalawang mahalagang kalamnan na sumusuporta sa tuhod. Bukod pa dito, nababawasan din ang stress sa ACL lalo kung tama ang anggulo sa paggalaw. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang sobrang pwersa sa tuhod habang patuloy na pinapalakas ang kanyang lower body. At para kay Kai, ito ay isa lamang sa mga unang hakbang ng kanyang mahabang recovery process. Hindi lamang ito tungkol sa kanyang tuhod, kundi pati na rin sa muling pagbabalik ng kanyang overall lower body strength. Mahalaga ito lalo na para sa isang player na may taas na 7'3", dahil mas malaki ang pangangailangan ng kanyang katawan sa lakas at stability upang maiwasan ang future injuries. Isa sa mga pangunahing concern ng fans at basketball analyst ay kung minabadali ba ni Kai ang kanyang pagbabalik sa laro. Natural lamang na may pangamba lalo na't bago pa lang ang kanyang operasyon at ngayon ay nagbubuhat na agad siya ng weights. Pero isang magandang balita ang pagkakaroon niya ng isang eksperto na gumagabay sa kanyang rehabilitasyon. Si Melantine, ang kanyang personal strength and conditioning coach.
Dahil sa presensya ni Lantin, masisiguro na may tamang pag-aalaga at maingat ang bawat hakbang ng kanyang recovery. Hindi ito isang pagmamadali, kundi isang maingat na proseso na may tamang progression. Mapapansin din ang bigat na inilagay sa leg press machine ay hindi agad mataas kundi dahan-dahang ini-increase upang masigurong hindi mapapahamak ang kanyang tuhod. Ang ganitong diskarte ay mahalaga upang maiwasan ang relapse o muling pagkakaroon ng injury. Well, sa mundo ng sports, hindi maaring madaliin ang rehabilitasyon dahil maaari itong magresulta sa mas matagal na pagkawala mula sa laro. Ang disiplina at tiyaga ang susi sa ganitong sitwasyon. Kaya naman kahit mukhang mabilis ang progress ni Kai, hindi ito nangangahulugan na agad na siyang sasabak sa competitive play. At bukod sa physical na aspeto ng recovery, mahalaga rin ang mental toughness sa ganitong klaseng sitwasyon. Ang isang athlete na nakakaranas ng injury ay numbadaan hindi lamang sa physical na sakit, kundi pati na rin sa emotional at mental na hamon. At sa kaso ni Kai, makikita na positibo ang kanyang pananaw sa kanyang recovery. Patuloy siyang napapakita ng determinasyon na bumalik sa laro at ito ay isang magandang indikasyon na hindi lamang ang kanyang katawan ang lumalakas, kundi pati na rin ang kanyang mental na estado. Ang ganitong uri ng resilience ang nagiging dahilan kung bakit maraming Pinoy ang patuloy na sumusuporta at humahanga sa kanya. Samantala, Ronde Hollis Jefferson bumida sa kanyang 34 points para sa TNT na nagsimula ng mainit para talunin ang Barangay Ginebra 95-89 at nakuha ang unang panalo sa PBA 49 Season Commissioner's Cup Finals nitong Biyernes ng gabi sa SM Mall of Asia Arena. Nag-ambag si RR Pugot ng 15 points kabilang ang 5 tres at pinangunahan ang malakas na simula ng Tropang Giga na tumira ng 8 of 13 mula sa tres sa first quarter, dahilan para kunin nila ang Game 1 win at ang maagang kalamangan sa Best of 7 finals. At ang Game 2 ay magaganap sa linggo sa Mall of Asia Arena. Mainit ang simula ng TNT kung saan 3 sunod-sunod na tres ang pinakawala ni Pugoy, dahilan para makuha nila ang 29-18 lead matapos ang first quarter. Tinuloy naman ni Hollis Jefferson ang pagratsada ng Tropang Giga sa pamamagitan ng 18 points sa second quarter, kaya naman lumamang sila ng 55-39 sa halftime. At isang layup mula kay RSJ ang nagbigay sa TNT ng pinakamalaking abante sa laro, 18 points, na naging sapat na caution laban sa mga rally ng Ginebra sa second half. Pinag-uusapan namin sa halftime na siguradong may run ang Ginebra, kaya pinaalalahanan lang namin ang players na manatiling kalma at asahan yon, ani ni TNT coach Chat Reyes.